Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ang atugang marahin na aga po sa Endogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kitakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, si CHR nababala sa partikan kasuguan ni Toria na sa kapulisan napadakulan nin mga dakop sa illegal na droga. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, Marcos Aduro nanindugan inosente laban sa sexual abuse allegation. Dilima sinabing kontra sa konstitusyon ang pag-uktaba sa impeachment trial laban kay BP Sara. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, DMW Chief Kakdak pig pahayag ang subuot anomalya sa 1.4 bilyones pesos na land deal ni Arnel Ignacio. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Chief PNP Tory III pig payag asin digdi pig tawan doon si dating presidential spokes abogado Harry Roque na atubango na ang mga kaso kaniya asin magbalik na sa partikan na Pilipinas. Impeachment case laban kay BP Sara may kukonsidera na dang dismiss asin pinagbasura kung ini anday matatapos antes kan Hunyo 30 ngunya na taon, sabi ni Tolentino. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, aga oktaba kan impeachment trial laban kay BP Sara Duterte mayo ni na pagkaaram si President Bongbong Marcos asin Senate President Escudero. National o NHCP formal nang ipinaglatag ang mga aktibidad para sa selebrasyon kan Independence Day. Inibong pagtabang kan UAE immigration sa mga OFW sa irarum kan 2024 UAE amnesty program pig tawanin pagbisto kan DMW. Sa iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, illegal na pagbinta ng mga farm inputs nabistukan na mga autoridad. DILG nag-apila sa mga LGU na maggibo ng mga ordinansa para higpitan ang pagbibenta ng mga tobacco products. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka.
Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata, marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines o sa detalyes na ginakan sa tuyang mga bareta ngunyan sa lado nasyonal, nangapudan ngunyan si Vice President Sara Duterte sa mga komunidad. Napakusugon ang mga laknang kani para maiwasan ang paglangkaw kan kaso kan dengue sa Pilipinas. Ginibukan da Vice President yan payag kasabay kan Dengue Awareness Month. Ngunya na bulan kan Hunyo, tinawan doon kan Vice President ang importansya sa pagsuporta sa kampanya kan Department of Health kontra dengue na sarong viral infection na darakan na namuka na permina sa nanga yaon sa lugar na may tropical climates. Sa minsay ni VP Sara Duterte, pinagpahig kani na anhela nga nadarakan na namuka na may dengue nakakagadan kapag ini anday tulos na agapan. Apila kani sa gabus na magkasararo sa parte kan na lakdang na makontrol ang pagdakul kan mga namuka na pwedeng nagdadarakan na dengue. Enot nang ipinagpahayag ni Health Secretary Tid Herbusa na sa bulan ka na Abril na pwedeng matubang ana nasyon sa dengue outbreak ngunya na taon. Kabali sa mga symptoms kani iyo ang pagkakaigwanin halangkaw na kalintura, severe headache, asin man na muscle and joint pains, nausea, rasis asin na iba pa. Masa maray subuot na alion ana mga pinagsusugukan ka na namuka, arog kan mga bagay na nagkakaigwan ng tubig asin kung pwede magsulot nin mga halabang mga gubing bilang proteksyon. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Nag-apilangon niya na ang Department of Interior and Local Government sa gabos ng mga lokal na gobyerno na maggibunin na magkakarigong ordinansa na mapaigpit sa mga paggamit asin pagbinta kan mga tobacco products. Partikular na ipinagpahayag kan sinambit na ngayon siya ang sigarilyo asin vape product. Basado sa ipinagpalawas na memorandum circular kan ahinsya, tinawan doon kani ang pagbinta, paggibo kan distribusyon kan tobacco asin man na vape product ang dapat bagay sa mga nagdadanay na lay kan mga LGU. Ipinagpahayag sa kasuguan na dapat igwanin sa diring ordinansa ang mga lokal na mga gobyerno. Pinagahigpitan ka na insya ang pagpapasunod ka na Republic Act RA 9211 o ang pinagapod na Tobacco Regulation Act of 2003. Asin ang Republic Act 11900 o ang Vaporized Nicotine asin na Nicotine Product Regulation Act. Digdi ipinagpahayag sa RA 10643 o ang Graphic Health Warning Law asin maging ang RA 11446 asin RA 10351 kinakaipuan subuot na maggibunin na mga patakaran na may pagkasapot sa smoke-free environments asin pagpapatindog kan smoking areas maging ang tamang paskil kan mga graphic health warning sa kanya-kanyang mga LGU. Sa iba pa nga detalyes ganda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Nabisto kana mga autoridad ang illegal na pagbibenta kan na pesticide asin fertilized product kan sarong kumpanya ang nasambit ng produkto anday rehistrado asin nabisto matapos isagibo ang operasyon kan Department of Agriculture Fertilizer and Pesticide Authority asin man kan PNP Criminal Investigation and Detection Group. Sa sarong pahayag ipinagpahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nakaresibi sindanin reklamo gikan man sa Fertilizer and Pesticide Authority na inuli kan legal subuot o illegal subuot na distribusyon kan mga agriculture
input sa kana LEX company na nadiscovery ana sambit ng produkto sa sarong commercial establishment kung sa ina ginamit para sa illegal na operasyon na pagarman kan WLEX company na mayong lisensya para magkaput ng mga distribute ng mga pesticide sa product. Kasumbay kani pinagpayag kan nasambit na nga ahensya na magpapadagos ang araw kaning klase kan sa indang operasyon tanganing mapugulan ang mga individual o grupo na mapagsamantala. Papatawan man na magkakarigong kaso ang may kasadiri ka na WLEX sa company. Sa iba pa niya itong detalles ngunyan ka na sa tuya pa nga mga barata pakita ngunyan sa lado nasyonal. Kumpara kana liderato kan Department of Migrant Workers ang naging pagtabang kan UAE immigration sa mga overseas Filipino workers sa irarom kan pagpapasulod kaidto kan 2024 kan UAE Amnesty Program. Basado man sa DMW Secretary Hans Leo Kagkadak ana ipinagpamalas na suporta kan UAE ang nagpapatutuo lang na digdi makusog ang relasyon kan na Pilipinas asin man UAE. Dakula ang naging tabang kani para man mapapuli sa Pilipinas ang naabuton sa 1,208 na mga OFWs. Kaibanan ana sa indang mga pamilya. Kumpiyansa ang sekretaryo na magpapadagos ang epektibong pagtatarabangan ini kan duwa nga nasyon. Ginibo kan sekretaryo ang pahayag kasabay man kan pagbisita kani duman sa Dubai para man sa pag-selebrar kan 127 aldaw kan independensya sa Pilipinas. Digdi binisita man kani ana mga biktima kan kasulo duman sa Al-Barsia ana mga OFWs na nakadetain duman kabalinaan mga undocumented na mga Pilipinos. Nakatabang man ang 2024 UAE Amnesty Program para magkaigwaning paglaom ang mga undocumented na mga Pilipino duman sa UAE kung sain matrayong po ining ipinagpasunod puon paman kan bulan kan September sa gunang bulan kan September kanakalis na taon. Siniguro ngunyan kan DMW na magpapadagos-dagos an sa indang mandato sa pagtaonin tabang sa serbisyo sa gabos ng mga OFWs sa bilog na kinabang. Sa iba pa nga detalles kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, formal nang ipinaglatag kan National Historical Commission of the Philippines ang mga aktibidad kaningon niya na maabot na independensya sa bulan kan Hunyo 12 sa ginibong pagkakaiguanin na meeting kasudma ipinaglatag ninda ang mga sinasabing digdi magagayo ng mga programa na pwedeng lauman kan publiko sa mga masunod na mga aldaw. Manlain-lain kaya ang mga nakatalaan na plano kan posibleng digdi partisiparan kan mga Pilipino tanganing ipailing ang pagkakasararo sa selebrasyon kan independensya kung sain pupunan ini sa isinagibong pagbisto asin na pagduhol ninda onra sa parte mismo kanda bandera kan na Pilipinas na kung sa ina ini pinagapuunan na isilibrar kan National Flag Days digdi sa Pilipinas. Sigun pa man sa nasambit na nga impormasyon sa digdi ang nagigibuo na konsyerto sa Lunita Park kan Manila na kung aapudon musikang kalayaan masunod man ang mga parada asin partisipar sa panginginot kan na paglibot sa mga bombero para man digdi makapag-inkaminar kan na mga tao matapos kani igwanin na serbisyong medikal natud ang gobyerno sa Junten sa partibismo kan kina o klina kalayaan mantang sa maabuta na pizza G's asin na pizza dosi saro naman kanda bulan kanunyo igwanin mga nakapresenta sa publiko na serbisyong panghatud kan gobyerno kabali naman
an kadiwa ng Pangulo. Sering man an nakadisplay na mga presentasyon kan Puwersa Armada kan Pilipinas asin iba pang mga uniform personnel kan gobyerno tanganing ipahiling and magserbing inspirasyon sa mga gustong magbali sa araw kaning klase nina serbisyo o trabaho. Ana panguri iyo ana isa sa gibong simultaneous flag raising na mismong aldaw kanda independensya nasusundan pa kada parada kalayaan asin pag abot nin pagkabanggi magkakaigwa pang giraray nin na konsyerto sa parte kan Lunita Park sa siyudad kan Manila. Mantang nabanggit man sa nasambit ng pag-uurulay and katatapos lang na paglalayaga sa West Philippine Sea kan mga manlailai na mga koalisyon kung saan digdi maisog nindang iwinagayway ang bandera kan Pilipinas sa kadagatan na pirit na pinagaangkin kan nasyon kan China kasabay kan pag-celebrar kan National Flag Days kan Pilipinas. Kaya ang komisyon nagpaabot kan sa inang pasasalamat asin pakisumaro sa mga araw kaninga klase ni na mga gibo. Sabi pa man ni Eupimio Agabayani III na sa indang pinupugulan and pagwagayway kan na bandera kan Pilipinas urog na kun ini ginigibo na maray asin na may puso asin man pagiging makabayan. Pang detalyes kanda sa tuya pang mga bareta pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga bareta sa lado nasyonal. Mayo ninda kumpas asin na mayo ninda payag si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sulong o sa sibog ni Senate President Francis Chis Escudero sa June 11 kanda presentasyon kanda Article of Impeachment laban man ki Vice President Sara Duterte. Original na nakatalaan ngunya na pizza dus kuta na kan Hunyo ana presentasyon kan House Prosecution Panel kan pitong mga articles of impeachment laban ki Duterte asin na ngunya na Hunyo 3 and magkukumbine ana Senado bilang impeachment court sa partibismo kanda payag nilinaw kan na presidente kan Senado na iinutuninda ang mga priority bills na kinakaipuan maipasa antes na matapos ang 19th Congress. Ipinagpahig kan senador na mayo nin pagkaaram sa pagdanay niya bilang liderato kan Senado ang desisyon na i-schedule anasambit na nga impeachment. Alagad inako kani na nakikipag-ulay na siya sa mga kapariyo niya mga senador na mga barkada na digdi giraray sa 19th asin na 20 Congress pero haloy paman ang 20 Congress para man na pag-urulayan ang Senate presidency. Nanindugan man si Escudero na ana plenaryo ana matalaan ninda dalagan na kan impeachment trial laban man ki Duterte. Tinawan doon kan senadora na maski ngani ang Senate President ana pwedeng magtalaan kan schedule sa inot ana plenaryo paman giraray ana pinakalangkaw na representante na magtatao ninda desisyon kung na paano isasagibo ang mga proseso asin direksyon kan impeachment court. Nilinaw ka na nasambit ng legislador na ana pag oktaba kan na presentasyon kan article of impeachment anda ipabor o laban sa prosecution asin na defense ninulita iniman subuot na o ini manaulang kan kakayahan kan Senado na isulong an impeachment trial. Pinaga-siguro kan senadora na magtipon ang Senado bilang sarong impeachment court kapag napagdesisyonan na kan plenaryo.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga bareta pa kita sa lado nasyonal. Maikukonsiderada ang dismiss o ibinasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kung ini dai matatapos ang pag-imbestigar antes kanda June 30, 2025. Ini ang pinagpahig ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa iyang manifestasyon sa plenaryo kanda Senado. Basado kay Tolentino dai pwedeng magsulong sa 20 Congress an impeachment trial ninulita kawaranin Constitutional Authority. Paliwanag pa man kani, dosing senador lang ana nawalat sa Kongreso matapos ang eleksyon. Asin ini bakong bastante para man makabilog nin quorum. Mantang digdi pinagkontrama ni Senadora Risa Hontiveros ang pahayag na yan ni Tolentino. Pinagpahayag kan na Senadora sa irarom kan 1987 Constitution. Sinusugo ang Senado na ipagpadagos ang mayong pagkakauktaba asin nagpuo na impeachment process. Nahandal naman ang Senadora, ninuli kan pa uro-utro na sanang pagkakaiguanin pag-oktaba sa proseso kan impeachment trial. Sobra na subot ang pag-alat kan mga Pilipino asin naglalaom ang Senadora na ini ang ori ng pagkakauktaba. Maski nga niya suportado kan Senadora na maipasa ang mga importanteng prosopwestong bill antes na matapos ang 19th Congress. Dai na subuot pwedeng ioktaba pa ana sa indang mga trabaho sa irarom kan konstitusyon. Pahayag pa kani ana anuman subuot na pagkakauktaba sa pagpuon kan pag-iimbestigar laban kay Duterte. Ini and sarong pagbalga sa konstitusyon kung sain malinaw na dapat tulos-tulos puunan sa Senado ang impeachment trial. Sa iba pa nga detalyes nga sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ipinagbulgar ni Department of Migrant Workers DMW Secretary Hans Leo Kakdak ana subuot irregular na pagbakal kan daga na nagkakantidad 1.4 bilyones pesos sa irarom kan dating Overseas Workers Welfare Administration OWA Administrator na si Arnel Ignacio. Sa pahayag kan sekretaryo, sinabi kani na mayo need pagtugot gikan sa OWA Board of Trustees ana sambit ng transaksyon na gagamiton sa naman para sa halfway houses kan mga overseas Filipino workers OFWs. Pinagpahayag ka na sambit ng ahensya na ginamit sa buot an emergency repatriation fund na dapat para sa pagpapapuli kan mga OFW sa oras kan krisis na mayo man subuot pag-aprobar kan board. Apwera pa ni may mga nagsasabi asin pinagsasabing may mga nag-aarkila sa daga asin an 52 na mga condominium units parte kanda deal asin na discovery na demolis na. Pinagpahig pa man ni Kakdak na ginamit subot ang emergency repatriation fund na dapat para sa pagpapapuli kan mga OFWs asin na iyan pinagbalga ka na nasambit ng dating OWA administrator. Nagluwa subot na OWA iyo pa nagbayad nin buwis na dapat kuta na sagot kan nagbenta na pinagkakarkulong aabuton sa 36 milyones pesos. Basado pa man kay Kadak, iniimbestigahan naman kan ibang mga opisyal an OWA o kan OWA na sangkot subuot kabali na ang deputy administrator asin posible man kasuhan nin realty company na nagbenta kana sambit ng daga. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagtutubod si dating senadora asin Congressman Elika Laila de Lima na balga sa partibismo kan 1987 Constitution ang lakdang ni Senate President Francisco Escudero na oktaba
ang pagtratar kan impeachment article laban man kay Vice President Sara Duterte. Basado kay dilima, malinaw na article o sa Article 11 Section 3 Paragraph 4 kanda Constitution na kapag may verified impeachment complaint na permado kan dai mababa sa 1/3 kan mga miyembros kan Kamara de Representantes, dapat tulos-tulos punan kan Senado ang pag-iimbestigar. Magigirumduman ang impeachment complaint kay BP Duterte ang nakakua ni naabuton sa 215 na mga perma kan mga kongresista lampas sa inahagad na 1/3 kan Kamara. Nainot kani inilipat ni Escudero ang presentasyon kan impeachment article poon na Hunyo 2 asin liwat na pagbubukas kan sesyon sa Hunyo 11. Ipinagpahig ni Dilima anda pagkakaiguan ng pag-imbestigar, anda bako subot na optional asin obligado ang mga Senado na magkaiguan ng paghiro bilang sarong impeachment court. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, na andal ngunyad and parte kanda Commission on Human Rights sa naging direktiba ni Police Major General Nicolas Torre III ang bagong Philippine National Police Chief sa mga kapulisan kaniya na padakulon ang mga maarestong sangkot sa illegal na droga. Basado kaya kay CHR Commissioner Bida Ipris na dapat ang pag-aresto base dumanda sa tamang proseso asin bako sa padarakulan. Dagdag pa kani na dapat hilingon ang padarakulan asin dapat kun ang mga naaresto nag-agi sa tamang proseso. Magigirumduman pinagpahig ni Turi sa iyang mga kapulisan na ibabase niya ang metrics sa pagdakul sa parte kanda pagdakup asin man sa paagi kan padakulan ninda mga nadadakop na mga durugista. Ang mga barata sa luwas ka nasyon o asinmanda bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Kunyan sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa pakikita pagtabangan kan Kamara de Sur piso asin man kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa liderato ni Gobernador Luigi Villafuerte ang LGU duman sa Banwan kan Buhi Kamara de Sur sobra sa 3,000 na mga trabaho ang naihira sa mga residentes asin mga pagtaray da Banwan kan Buhi Kamara de Sur sa Ginibo na local asin overseas Java Jail. Ayan ka nagtalikod na aldaw sa Buhi Paris Pastoral Center. Ini katakod kan selebrasyon kan Buhi Pintakasi sa lugar kung sa ina manlayla ng mga programa asin serbisyo ang tigkondukta. Magayon subuot ang mga oportunidad sa mga taga-Buhi. Ulit na ana nagkapira sa inda swerte pang na hard on the spot. Dakula na mga lugar pa anda dudumananda kanda serbisyo nga kapwerte partikular na kanda opisina kana piso asin kan gobyerno probinsyal kana Camarines de Sur sa panginginot ni Gobernador Luigi Villafuerte tangani manda na magkaiguanin employee asin manda magkaiguanin na trabaho anda mga tagadigdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines de Sur dakulang tabang asin na ini dakulang kaginhawaan na para sa sainda ana mga oportunidad na dadarahon sa pagkalap ni na mga trabaho lokal, nasyonal o maging sa luwas kan nasyon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Pinagabisto kan lokal na gobyerno kan na siyudad Canaga Kasudma and matitibay na mga estudyante gikan mada sa parte kan na Minds Data Matter Tutorial and Learning Center.
27 mga estudyante gikan sa nasambit ng eskwelahan ang nagpuli nin mga medalya asin award sa mga piga balihaninda nga mga national and international competition. Piga presentar ni Vice Mayor Nini Diases ang komendasyon para man sa mga estudyante kay bahan man ang mga miyembros kan sangguniang panglunsod kan siyudad Canaga, mga magurang asin representantes na nagigikan sa Minds Data Matter. Ipinagpaabutan nin onra ang mga estudyante kanasambit ng eskwelahan. Yan ninuli man kan onra na itinauninda sa parte kanda lokal na gobyerno kan siyudad ni Naga. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, ninuli tabula naman ni Nunyo nakisumaro ang gobyerno lokal kan siyudad Canaga kay banan man ang LGBTQ IA plus community sa pagselebrar ka na LGBTQIA plus community Pride Month. Presente ka na sudma sa city grounds ana ina ka na syudad asin man gada focal point person na si Vice Mayor Nini Diasis kaibanan ang mga miyembros kan sangguniang panglunsod asin man ang City Administrator na si Lito del Rosario, yaon man ang mga miyembros kan City Hall, Kabaro Employees Organization sa panginginot kan Presidente kanina si BG Bilos di Asis, asin ang mga representante nagigikan sa Chair Army International, MGE o MGB Incorporated, nakisumaro ang Ateneo Dinaga University, nubintang tabang para man mapanaunin na community meals kanda sudma. Nagheras mada ninda mensahe nin pakikisumaro ang City Council kan Siyudad Canaga asin mada ang sanggunian na panglunsod Committee Chairperson on Women's and Gender Development na si Doktora o Konsyal Doktora Gila Abunal Gumis para man sa LGBTQIA plus community. Asin na iniya ipinagpayag na ipagpapadagos ang pagiging na eksklusibo asin pagsuporta sa mga inisyatibo na nagpapakusog asin man na nagtataunin doon sa mga pangangaipo kan na LGBTQIA plus community asin na dagos ng pinaabutan nin congratulations. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, mga nagpapatahi nin uniforme sa Naga City People's Mall, luway-luway nang nagdadakol. Buyet Paderes sa detalye. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya nga mga barata sa lado lokal, ang SWMO nagpapagirumdum na magkumpli sa pinagaapod na anti-plastic ordinance. Nanutaran pa kaya ngunyan kan Solid Waste Management Office ang nagkapira nga pagbalga sa anti-plastic ordinance sa laog kan Siyudad Canaga. Lain man sa pag-ataman ng GAD sa kapalibutan, nagpagirumdum ang SWMO na igwanin penalidad ang pagbalga sa nasambit ng ordinansa. Ipinagpayag ka nasambit ng opisyal na si Engineer Jewel Martin na sangunyan daipa 100% na nagsusunod ang iba sa mga paratinda kan merkado publiko o sa inman na lugar digdi sa laog kan Siyudad Canaga kan pinagaapod na ordinansa mapadapit man sa anti-plastic ordinance. Kaya digdi padagos ang sindang pangapudan giraray sa mga ini. Iyan tanganing digdi sunodon na ang ordinansa. Pinagapayag kaniya na sa kada implementar kan ordinansa igwa ni na kaakibat na penalidad duman sa mga nagbabalga kan ordinansa. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, 80% kan mga PDL sa Naga City Jail, Male Dormitory, mga may kaso
sa illegal drugs. Daryl Banyas sa detalye. 80% kan mga persons deprived of liberty sa male dormitory kan Naga City Jail, igwanin kasong may koneksyon sa illegal na droga. Sa pahayag ni Jail Warden Chief Inspector Rodolfo Bersosa Jr., sinabi kay nila naghuros na sa 311 ang kabilugan kan mga PDL sa sinambit ng kulungan kung saan kadaklan naaatubang sa drug-related cases. Ang natatadang 20% ini naaatubang sa mga kasong arog kan paghabon, estafa, asin pagbalgar sa Violence Against Women and the Children Act. Sa nagtalikod na taon, 13 dormitoryo ang okupado kan mga PDL na embelto sa droga, mantang tulong dormitoryo sana anti-okupar kan mga may kaso na bakong droga ang rason. Siglinaw ni Bersosa na ang laba o ang panahon kan pagtinir kan sarong preso kan PDL sa kulungan, ini nakadepende sa dalagan kan kaso sa korte. Kung ang sentensya magsubra na sa 3 taon, asin sarong aldaw, tigdadara na sinda duman sa New Bilibid Prison sa syudad kan Muntinlupa. Dagdag na bareta sa Lado Lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ay babang detalyes kan mga bareta sa Lado Lokal, padagos ngunyan ang investigasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police duman sa Banwaan kan Nabua, Camarines Sur. Idi katakod kan insidente nin pambabadil kasudma sa sarong lalaki na nagresulta kan kagadanan kani. Basado sa pahayag sarong lalaki na pinagbistong si alias Melvin kan Zona 7, Barangay kan San Vicente Ugbon, Nabua, Camarines Sur. Ana pinagabadil pasado alas 6 nin pagkabanggikan na subanggi na recover sa parte mismo kan crime scene an sarong basiyo kan kalibre 45 asin sarong bala na pariyo kan kalibre 45. Nagpapadagos pa ang investigasyon sa motibo kan sospeka sa pambabadil. Gadan ang sinambit ng lalaki matapos na ni ang tamaan kan bala gikan na sa kalibre 45. Ana mga miyembros kan PNP padagos sa nagsasagibunin manhunt operation tanganing digdi maaraman na mabisto kung sisay ang persona na imbuelto sa nasambit ng pambabadil sa Barangay San Vicente Ugbon, Nabua, Camarines Sur, Kasubanggi. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga bareta sa Lado Lokal. PNP Naga pugol ang mandato kan PSO sa laog nin 5 aldaw. Bus o Kaisminda sa detalye. Pugol ka na PNP o pugol ka na PSO anak mandato ka na PNP sa laog nin 5 aldaw na baga kigwang okasyon digdi sa syudad ni Naga na konsain ang National Youth Day. Mangyayari digdi sa syudad ni Naga. Pinagakompirmar ni Chester Pomara, tagapagdaram ka na PNP Naga na sindaan masunod ning hulita and chief ka na command center. Iyo na pamayo ka na PSO na si Rene Gumba na iyo support na mamamahala sa nasampitan ng bilog na durasyon kan aktibidad na mangyayari iti sa lokan syudad na konsain ang mandato kan PNP ang garosupot kanakaaging eleksyon na ang PNP mumpugul man ka na Comelec sa mangyayari na nasampitan ng aktibidad inisubuot ang sarapay nindang imomonitor ang pagtaon ng seguridad sa mga partisipante sa National Youth Day. Dagdag na bareta sa Lado Lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa Lado Nasyonal. Formal nang pinag-anunsyo kan Civil Service Commission, CEC, nasarado na ang pag-resibikan application para man sa maabot na career service examination
Pin and Pepper Teas, CSA PPT, nagigibo na sa Pizza Jizz kan na bulan kan Agosto 2025 sa Naga City Testing Center. Basado sa opisyal na pahayag, naabot na ana ipinagtalaan na bilang kan mga aplikante para sa parehong professional asin sub-professional na grado sa nasambit ng testing center. Ninuli kani dai na maresibi nin kadagdagan ng mga aplikasyon para man sa Naga City Camarines Sur Testing Center. Pinag-advisa na mga gusto pa sanang magkua kana nasambit ng examination na maghanap na niniba pang mga testing center na bukas pa ang aplikasyon o mag-abang nin anunsyo para man sa masunod na schedule kana nasambit ng examination. Para sa kadagdagan ng mga impormasyon, pwede dang magbisita sa official website kan Civil Service Commission o makipag sa pinakaaraning CEC Regional o Field Office. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga bareta pakitang unyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, sa resulta kan sinagibong Functional Literacy Educational Mass Media Survey PLIMS kan Philippine Statistic Authority o PSA Bicol kan 2024, 7 sa 10 mga Bicolano na may edad 10 sagud ng 64 anyos ang tataong magbasa, tataong magsurat asin tataong magbilang asin makaintindi kan sa inda mismong pinagbabasa sa nasambit ng datos nanginot ang probinsya kan Albay sa may pinakalangkaw na functional literacy asin digdi nakapag-record nin 76.1%, mantang ang probinsya kan Masbate man ang may pinakababa na 60.5%, mantang siyam sa 10 mga Bicolano na may edad 5 na taon na pataas ang tataong magbasa asin magsurat, magbilang. Ana probinsya kan Albay sa riyon ang nanginot asin man may pinakahalangkaw na basic literacy na nasa 91.3%. Ang probinsya kan Masbate man ang may pinakababa na yaon man sa 86.4%. Basado kay Cynthia L. Pedris, CISO 5, ang Regional Director kan PSA Bicol, nasa 32,131 ang mga responsyente gikan sa 9,330 na sample homes kan nasambit ng survey gikan man sa anom na probinsya kan Bicol. Nagkaigwanin na pagbabago sa definition kan basic literacy and functional literacy, sharing man ang PLIMS na makakuha kan datos para man sa pagbilog kan mga polisiya, mga programa kan gobyerno asin private sector para man mapakaray ang edukasyon asin man ang grado kan literasiya sa intirong Pilipinas asin riyon Bicol. Sa iba pang detalyes kita kana sa tuya pang mga bareta pakitang unyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes ngunyan kana mga bareta pakitang unyad sa lado lokal. Arestado ana sarong persona duman sa Banuan kan Pili Camarines Sur. Ianda sa kasong qualified theft sa Banuan kan Pili. Nangyari ana pandadako palas 10 nin pagkaaga kan na Sudma sa ikinasanga operasyon kan Pili Municipal Police Station sa liderato yan ni Police Lieutenant Colonel Dennis B. Pabilonia, officer in charge. Nadakop sa sinagibong Manhunt Charlie Operation ang akusado na si alias Bugoy, nasa tamang edad, soltero residentes,
banwaan kan Pili Camarines Sur sa kasong qualified death na may rekomendadong piyansa na nagkakantidad 60,000 pesos. Iyan sa bisa kan warrant of arrest sa irarom kan criminal case number P-7689 Pig Paluwas kan Regional Trial Court Branch 31 sa banwaan kan Pili Camarines Sur kan pizza 26 kan bulan kan Mayo 2025. Ang suspect na pinagdakop ang pinagsabihan man kan sa iyang mga diretso basado sa konstitusyon kan Republika kan Pilipinas. Ini yaon ngunyan sa kustudiya kan PNP para man sa magkakadigong dokumentasyon. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata kitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, obligado gabos and mga nagre-refer nin appliances asin man auto na kinakaipuan na dapat ini akreditado kan DTI para man makasiguro ang mga iniya na mapapakaray and party mismo kana mga appliances asin auto na ipinapairahay sa party kana sa indang talyer sigun ki Direktor G. Ablan kan DTI Naga. Anasambit na nga kasuguan pig implementar sa panahon pa ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. sa paagi kan Presidential Decree 1672 na kung saan sinusugo sa gabus na mga nagre-refer nin mga appliances asin auto dapat akreditado kan Department of Trade and Industry o DTI. Uya si Direktor G. Ablan kan DTI sa Naga. Well, actually, Presidential Decree 1672 pa yan. Panahon pa yan ni Marcos, Presidente Marcos Sr. Ang law na yan na kung saan ang sinasabi sa batas, gabos na nagre-repair din mga auto, appliances, mga refrigerator, aircon, etc. and even mga vehicles and other appliances, dapat igwang accreditation sa Department of Trade and Industry. Ang katuyuan kani, pangarig kumbaga, masyerto ta, talagang igwang expertise itong nag-iirahay at the same time igwang tamang pasilidad na mag-irahay, pangarig itong objective kang sarong consumer or kang public na magpairahay, maiirahay talaga. So imagine kung mayong accreditation, maski si isay-isay na lang pwedeng mag-irahay. So nakakatakot yan sa baka imbis na mairahay, mas maparaot pa itong pagpapairahay mo. Saro sa mga requirements kaya, iwang test the certification or itong NC2. Tangaring makakasyerto kita na igwa siyang talagang knowledge or expertise or skills na mag-irahay kang mga nasabi ng mga appliances or vehicle or unit. Artiyan kan mga pahayag ni G. Ablay o ni G. Ablana and Provincial Director kan DTI sa Camarines Sur. Mientras tanto, ang mga ballot boxes na pinagamit kan Commission de Election Comelec sa laog kan Siyudad Canaga yaon ang unyanda nakadeposito sa opisina kan City Treasurer's Office. Degdi pinagadeposito ini kan Commission de Election Comelec. Ninulitayan ang opisina kan Treasurer iyo ang magiging enkargado kani kung igwa maning kandidato na magkakaigwa ni pa-recount kanda resulta kana eleksyon orog na ito nga mga nagkadaraog kanda May 12 eleksyon nga ngunya na taon ana mga ballot boxes sa kukuunon na sanaman sa Siyudad kan Naga o sa Naga City Treasurer's Office sa paagi kan Commission de Election o Comelec. Uya si Abogado Michael Julia kan Comelec Naga. Si mga ballot boxes po nasa custody na kan Treasurer's Office. Ayo po ang ano po kaya ang sa batas ang Treasurer po ang custodian ka mga ballot boxes. Kaya po ang matago ka mga ballot boxes. Artiyan kanda mga pahayag ni Attorney Michael Julia and Comelec Officer kanda Siyudad kanda Naga. Iba pa nga detalyes kunyan kanda sa tuyang mga barata sa luwas ka nasyon. Nangako ang China na mapasunod inin matinding lakdang matapos akusahan ang Estados Unidos nin pagbalga sa saindang trade rush
na kasunduan basado kay Ministry of Commerce kan China pinaluya subuot kan US ana sa indang kasunduan na digdi mga importanteng kasunduan kan bulan kan Mayo duman sa Geneva kung sa parehong nasyon ang nagbaba ni manlaylay ng mga taripa sa indang mga imported na mga produkto. Dagdag pa kan China na pinagbalga subuot kan Amerika ang mga napagkasunduan ninda Chinese President Xi Jinping asin US President Donald Trump kada bulan kan Enero 2025. Kasunod kani ang mga pahayag ni Trump na kan nagtalikod na aldaw kan na Biyernes maanungod man sa pagbalga subot kan China sa mga kasunduan maski ngani da isiya nagtaunin detalye alagad sigon kay US Trade Representative Hamison Greer dahil nagtrayumpo na alion kan China ang mga non-tariff barriers arog ka nasambit na nga napagkasunduan sa irarom kaya kan Geneva Deal. Ibinababa kan US ang tarifa kani gikan sa 145% pasiring sa 30% mantang buminaba man ang tarifa kan China sa US good paghaling 125% pasiring sa 10%. Ang atugang iyanan ka teripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga bareta yaon dyan si Daryl Banyas asin manda Boss Oka Isminda sa Engineering Department. Nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indokabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Libre nga Starlink Wi-Fi inilansara duman sa barangay kan Tabgun sa Banwaan kan Goa, Camarines Sur. Sa tuya pa nga pamayukan na mga bareta sa lado lokal, Senate Bill number 2965, Pre-Funeral Service Act, aprobado na sa ikatulong pagbasa. Ini ipinagasulong ni Gobernador Luigi Villafuerte, Governor Elry Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte duman sa Kongreso. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, balik eskwela na sa masudod na simana pigandaan na ka na NCPO para sa dugang na seguridad. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata pa sa lado lokal, medical certificate pigagad kan mga partisipantes kan National Youth Day na hali duman sa mga lugar may kaso ni impacts. Sa iba pa nga pamayukan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, nagpapadagos ang Department of Education DepEd Bicol sa pag-implementar kan mga intervention curriculum ngunyan na school year 2025-2026. Sa satuya pa nga pamayukan na mga bareta sa lado lokal, sarong 24 anyos na ina ginadan sa saksaka and 4 na taon na naaki kani asin na ginadan man sa pagkakaigwan nin pagtahob nin ulunan and umboy na aki kani na 4 na bulan pa sana dumanda sa party kanda Banwaan kan presentasyon na Camarines Sur. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro.
Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata, marhay na aga po, Sendo Kabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, medical certificate pigaagad sa mga partisipante kan National Day o National Youth Day na hali pa sa ibang mga lugar na may kaso ni na Mupax. Ngunya na taon na host an Siyudad Canaga asin an Banwan kan Pilik Camarines Sur an Archdiocese of Cáceres kan National Youth Day napapartisiparan kan naabuton sa 6,778 na mga peregrino gikan sa manlain-lain ng mga diocese kan Pilipinas na mapuon na sa Pizza Gis kan bulan kan Hunyo sa gudnang pizza 14 kan bulan kan Hunyo. Karakod kan na pagpipreparar sa selebrasyon. Nag-anunsyo ang City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRRMO na kinakaipuan magsumiter ng medical certificate ang mga peregrino nagikan sa mga lugar na may mga positibong kaso ni na Mopax o ang pinag-aapod na monkeypox na naglalakop sa ibang parte kan nasyon. Bako man subot ining panatakot sa publiko alagad pag-ingat sa nasanasambit ng helang. Para sa naman lang ini sa mga lugar na may mga kaso, dikit sa naman lang yan. Asin na pigiling tanaan mga delegado, mayo dapat na ikandal sa pag-asigurar sana sigun paman sa CDRRMO head Alin Riondanga. And impacts sarong nakakaulakit na helang na nagdadara nin dakol asin na darakulang butlig sa kublit sigun sa Department of Health mild variant sana ana Mopax na yaon sa nasyon ngunyan alagad padagos an pagbantay kan bagay nani para di makalaog an mas malalang variant kan helang digdi sa Pilipinas asin man sa siyudad kan Naga. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal inilansar kan Tactical Operation Group 5 kan Philippine Air Force Civil Military Operation Group katabang ang Department of Information and Communication Technology DICT Regional Office number 5 ang libreng Starlink powered Wi-Fi kan nagtalikod na aldaw sa barangay kan Tabgo na sa Banwaan kan Goa, Camarines Sur. Obheto kada sambit ng proyekto matawan asin na malalauman na internet sa mga residentes tanganing mapakusog ang dalagan kan edukasyon, kabuhayan asin man komunikasyon sa komunidad. Kasabay kani isinagibuman ang sarong Peace and Development Forum sa pakikipagtabangan kan 83rd Infantry Battalion kan Philippine Army na obhetong digdi para rumon pa ang relasyon sa pagultanan kan mga namamanwaan asin man kan Puwersa Armada kan Pilipinas padagos ang paglalapigot kan Tactical Operation Group 5 sa pagsulong kan pagkakasararo mapadapit man sa pag-asenso para sa gabus na komunidad. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Side pool vendor sa laog kan Naga City Public Market problemado sa mga panindang floor mat, bintahan, matumal. Buyet padere sa detalye. Harayo ang hiling asin anhapot din ni kabulahan karo sa mga side pool vendor sa Naga City Public Market. Siguro igri mapanganib kayaan sa iyang salit na negosyo garo o perang
konsulta na subot ang Market Enterprise and Promotion Office sa dapit sa pagpabakal ng floor mat sa signpost. Istorya kani nagpunan sa iyang pagbintal nin floor mat huli sa matong malabintanang sa iyang pwesto dakol pasubot ang kakompetensya. Alagad bukas din siya sa pagsubiter ka ng mga pigahagad na dokumento in kaso sugutan kan NCPO. Alagad aminado na namong problema pero dada ko po naman sinda asin ko kumpis karon an sa ilang paninda. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, basta bareta, sigurado. Ay iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Senate Bill number 2965 o ang pinag-aapod na Pre-Funeral Services Act aprobado na sa ikatulo asin huring pagbasa duman sa Senado sa butong 22-00 obheto kan sinambit ng prosopwestong lay na matawan in libreng funeral services sa mga pamilyang mga tios tanganing dain na sinda magduwa-duwang isip na digdi magpalubong kan sa indang mga mahal sa buhay ang mga kwalipikadong pamilya makikinabang gikan sa mga serbisyong arog kan embalming kabaong yorn asin man ana pagpapalubong o cremation na mayo ni magkakadigong bayad tanganing maging kwalipikado ang pamilya dapat igwa need day mababa sa 15,000 pesos ang income kada bulan na sinmayo nin sa diring pagrurugaring o ada pinag-aapod na mga lulunadan na patinman na istaran kasumpay kan bagay nini ang nasambit ng prosopwestong bill na aprobado ng unyan sa partibismo kan Senado sa ikatulong pagbasa ang Pre-Funeral Service Act. Ini ang pinagpadrinuan ni Congressman Elry Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Iba pang detalyes kana mga barata na sa lado lokal. Balik eskwela pigaanda na kan Naga City People's o kan Naga City Police Office para man sa dugang na seguridad. Lampas sa 2 semana na sana antis kan pagbubukas liwat ni na klase sa maabot na pizza 16 kan bulan kan Hunyo 2025 para sa school year 2025-2026 kasabay kan na antisipar ka na mga estudyante, mga magurang asin man na mga paratukdo. Nagpipreparar naman ang Naga City Police Office NCPO para man sa pagtaunin na asistensya asin seguridad sa pagburukasan liwat ka na eskwela sa maabot na pizza 16 ka na bulan ka na Hunyo. Sigun sa NCPO, Assistant Public Information Officer, Police Staff Sergeant Robert Aguilyon bilang preparasyon igwa sindang deployment planta na ilalatag asin magkakaigwa nin pag-ira sa oras kan pag-duty kan sa mga tauhan pag-abot man sa mataong lugar. Dagdag pa kan opisyal saro sa mga problema nindang kakampangon iyo ana magabat na bulos kan trapiko sa pagbalik liwat kan mga eskwela. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Bagong DOH Chief kanda Bicol nagapromisa na ipaprioridad ang pagbabakuna asin na maternal health. Darrell Banya sa detalye. Pangako kan bagong appointed head kan Department of Bicol o Department of Health digdi sa Bicol ang pagprioridad sa direktiba kan sa inang ahensya dapit sa immunization, maternal health asin malnutrition kan mga kaakian. Sigon PDOH Regional Director Milis Alcena ang sa iyang inaugural ceremony kay puha natawan focus ang dapit man sa pagbabakuna tangarig naman kayan ang mas kadakol panghilang na magbungkaras sa 2024 Annual Field Health Services Information System na hiling na ang Bicol Region ang nadidipisilan sa pag-abot ka national target na 95% coverage para sa routine immunization kan mga kaakian kontra ini sa common vaccine preventable diseases. Ang sinabit ng report, nagpapahiling na ang Bicol ang naabot ang fully immunized children coverage na nasa 47.84%. Naigwa ini nasa 71,070 na mga children fully immunized gikan sa eligible population
na 148,559. Pero digdi tinawan doon man ni Sena na ang pagpababa ang maternal as in man infant mortality ang sa iyang ikaduwa sa mga top priority kaini. Tusog sa datos nagikan sa Philippine Statistics Authority, haros 128 ng mga kababaihan ang binabawian ng buhay huli man sa pagbados o pag-aki sa taon 2023. Ang nasyon ang tadagos na naglalapigot pasiring sa sarong Sustainable Development Goal tangarig maibaba ang maternal death na 70 kada 100,000 na live birth para ini sa taon 2030. Ang nutrition ang crucial na factor sa salud kun kaya saro ini sa mga dapat na i-prioridad. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta o dumanini sa mga driver nin PUB magdangog. Pigtutulod ngunyan kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB ana mahigot na penalidad kontra sa mga public utility vehicle PUB driver na may putok o may ansod, mabata o maatian itsura. Susog sa Memorandum Circular 2011-004 may katampad na penalidad na 2,000 sagkod ng 5,000 pesos an inot na tulong penalidad asin posibleng makansilar ang prangkisa kada lunadan sa ikatulong pagbalga. Sigun sa LTFRB, pwede nga magsangat nin kaso ang mga pasayro laban sa mga igwanin ansod, mababata, maati na mga tsuper. Alagad, ang kadaklan, mas piga pipili na lang na magbaba kisa magreklamo ninuli sa abala pa sa sainda. Si mga driver na day nagsisipilyo mabataan angaw, kabali man sa kakasuhan, asin papamultahon, piga hahanda man kanahin siya ang programa nga dissenting driver para itulod ang tamang uniforme asin magayon na serbisyo kan mga PUB driver. So mga may ansod dyan ha, sila nagkakarigos asin mababata ng driver dahil nagsisipilyo para po to sa Indo may pinalidad ka mo. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal nakadulag sa baybas operasyon nadakop sa tinataguan kani. Boss o Kaisminda sa detalye. Dainaga trayumpo, napagatago-tago ka na sarong persona nakabali sa ang pinag-bypass taigdi sa siyudad ni Naga ini matapos na madakop ini sa lungga na sa iyang pinagtaguan matapos sa makadulag sa ginibong bypass operation. Matatandaan na sarong bypass operation ang ikinasaka na PNP sarong apartel igdi sa siyudad ni Naga. Partikular yan sa papatantan alagad na saro na ang kaibanan ka ini yung nadakop ana suspect na may alias na Leo ana nakadulaga 49 anyos sa residente kan zona 5A Hakoba Putol street sa zona 5 barangay Pagumpayan Sur Naga City ana nasambitan ng persona nakadulag alagad sa ginibong follow-up operation kan PNP. Nadakop ini sa pinagtataguan dyan man lang sa Hakoba Putol sa Bagong Bayan Sura Naga City na kung saan na nasambitan ng persona dagos na pinag-aramalan sa ginibong pagrikisa kaini. Nakuanan pa ininin 5 pang pirasong plastic sachet na pinagtutubudan iguanin laukan methamphetamine hydrochloride o shabu. Nasambitan ng suspect dagosan pinagdara sa Hipaturakan na substation number 3 diyan sa Barangay Piña, Francia, Naga City. Pagbalgarkan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kasong aatubangon kanasampitan ng suspect.
Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, porsigido ang Police Regional Office No. 5 sa pagpapakusog kan presensya kan kapulisan tanganing magdanay ang seguridad asin man katuninungan sa intirong Kabikulan. Basado yan kay Police Brigadier General Andrew P. Dizon sa paayag kanika Sudma sa parte kan Camp Simeon Ola sa siyudad kan Legazpi. Ipinagpahayag ni Regional Director si Dizon kan PNP na regular ang sindang isinasagibong motorcycle asin bicycle patrol sa kada aldaw. Iyan tanganing masiguro na digdi magiging matuninong ang intirong Bicol Region. O yan parte kan mga pahayag na yan ni Regional Director Dizon kan PNP Bicol. City sa Madali lang. Aratyan na babalikan taan pahayag ka na nasambit ng opisyal. Sa iyang mga pahayag, manungod man ka na padagos na pagkakaigwa ka na pagpapakusog ka na police visibility digdi sa laog kan na Bicol Region. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nagpapadagos ang Department of Education na DepEd Bicol sa pag-implementar kan mga intervention na curriculum orog na dumanda sa daipa nakakabasa asin na daipa nakakapagkwenta. Ini and ipagpapadagos partikular na duman sa nangangaipo na dapat tawananin magkakarigong atensyon na mga eskwelahan ang bagong curriculum sa grade 2 asin grade 3 iyo an i-implementar ngunyan kan departamento kan na edukasyon kan nakalis kayang taon na ipasudod na ang bagong curriculum sa grade 1 kaya ngunyan ang grade 2 asin grade 3 iyo an pupukusan kanda DepEd digdi sa laog kan na Bicol Region na si daipa na tataong magbasa asin na daipa tataong magkwenta iyo an sa indang tatawanan ng dakulang atensyon ngunya na school year 2025-2026. Uya si Direktor Dr. Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol. Continuous pa rin yung sa tuyang pag-implement ng mga intervention curriculum, lalong-lalo na duman sa daipa nakakabasa, asin daipa nakakakwenta. So, ipapadagos na po ito on duman lang sa mga nangangaipo. And the rest, ito ng curriculum for grade 2 and 3. So, bago na po yan. Yan po ang i-implement kasi last year nag-grade 1 na kita. Ngunya na taon 2 and 3, then 6, then grade 8. Artikan mga pahayag na yan ni Direktor Gilbert Sadsad kan DepEd sa Bicol. Mientras tanto, pigpahayag man ni Direktor Sadsad kan Departamento kan Edukasyon Bicol na ang maluyang mag-comprehensive iyong unyada anda piga tututukan na sa grade 1, grade 2 asin grade 3 ang dapat nakakabasa na asin igwana kan pinagaapod na komprehensyon. Sangunyan, yaonan mga programa kan karabasa kan DSWD saro sa mga pilot school kani iyo ang Camarines Sur sa banwaan kan libmanan na igwanin mga tutor na tatawan man nin mga allowances. Sa DepEd, yaon man ana implementasyon ka na pinagaapod na 6B ana bawat Bicolanong bata biyasang bumasa at bumilang. Ang DepEd padagos sa paghanap nin mga college student, graduate education, professional na pwedeng mag-tutor sa mga eskwela na daipa tataong magbasa asin magkwenta asin dai nakakaintindi kan sa indang pigbabasa. Uyan parte kan mga pahayag ni Direktor Dr. Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol.
Iyan pong inot, yan pong report na may mga maluluya talagang mag-comprehend. Yun nga ni baga yan sa Benji sa itong tinututukan na as early as grade 1, grade 2, grade 3, dapat talaga nakakabasa na as in iguanan tiga-apod na comprehension. Ngunyan, iguaning mga programa harug kang tarabasa kan DSWD na kung saan ang Camarines Sur, particularly ang Libmanan, taro man sa pilot school, pilot daya na i-implementar yan tarabasa na sa buong Libmanan ang naigwan mga tutor na identified natatawaning allowance kang DSWD. Kami man sa DepEd sa regional office, igwa kaming pigi-implement na 6Bs. Bawat Bicolanong bata biyasang bumasa at bumilang na kung saan naghahanap kami ng mga volunteers na college students, graduates ng education o iba pang professionals na pwedeng makatutor sa tuyang mga eskwela na dai pa talaga sa tao magbasa, magkwenta at hindi nakakaintindi o lack of comprehension sa indang binabasa. So, Artikan mga pahayag ni Direktor Gilbert Sadsad. Sa iba pa nga detalyos ka na mga barata pakitangunyada sa lado lokal, ang number one source na igwana ni na MOA sa parte kan Departamento kan Edukasyon, iyo ang mga community college kan Camarines Sur na pinagapatindog ninda Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asin incoming Gobernador Elry Villafuerte, State College and Universities asin private higher education institution sa Bicol maabot sa 50 mga colleges institution na provide ni na volunteers sa mga lugar na kinakaipuan ang tabang kan mga estudyante. Uya si Direktor Dr. Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol. Iyo po, ang number one source of volunteers na nakapag MOA kita, yan ang mga community colleges sa Camarines Sur, sa buong Bicol, mga state colleges and universities, as in mga private higher education institution. Igwa kita ning 15 college institution na ma-provide sa to ning volunteers sa mga lugar na nangangaipon ning tabang. Artikan mga pahayag pa ni Direktor Dr. Gilbert Sadsad kan DepEd sa Bicol. Arong 24 anyos na ginadan sa saksaka anda 4 anyos na aki kani mantang an sarupang aki kani na 4 na bulan pa sana gidadan man kay niya sa paagiman kan pagtakup sa lalawgon asin na nguso nin sarong ulunan kaya nagadan an mga ini. Tanda insidente nangyari duman sa Santa Maria Presentacion, Camarines Sur. Uyan parte kan mga pahayag ni Major Roberto Ramos, ang Chief of Police kan Presentacion, Camarines Sur. Iyo po, makaroon po pong balita, pero sa banggi pong 8:30 ng pagkabanggi, in-inform po kami regarding kang incidenting iyan. So, immediately nagduman po ang samoyang investigador para magkanta po ng investigation. So, inabutan po duman is yung tulo po sinta, so magdiri na, so aki, si duwang aki, saka so ina. So initially po ang is gabusin da biktima, tayaon po duman may dugo so aki, dawa so ina igwaman. Pero habang nagkakandak po ng investigation, na find out kang investigador mi na garo nga buhay ini yung ina. So ang hiling niya nagtutukog-tukogan lang duman, nakahigda lang po katay ditong doang aki niya. So immediate po dinarami po siya sa sa health center para matawanan po ng medical attention if ever po na kung may tama siya, kung matawanan po ng asistensya medical. Artikan mga pahayag ni Police Major Roberto
Ramos ang Chief of Police kan na presentasyon Camarines Sur. Según ki Medyo Ramos sa atubangan kan pamilya kan suspek asin man kan mga autoridad digdi inako kan na suspek na ina na siya ang nagadan kan sa iyang duang aki. Inako kani na siya mismo ang may kaginibuan sa paggagadan digdi. Maski na ngani may pag-ako nasa ina siya pa man ana dideterminaran kana mga autoridad iyan kung ano ang katotohanan asin ang kondisyon kan pag-iisip kani ulit mayo man in direktang nakahiling kanasambit ng pangyayari. Maski na ngani igwa nin admittance sa parte mismo kan suspek na ina na siya ang naggadan sa iyang duwang aki. Alaga diyan kaipuan paman giraray imbestigaran kan mga autoridad. Uya si Major Roberto Ramos and Chief of Police kan presentasyon Camarines Sur. And duman po, igapot-hapot man po siya kang mga kapamilya niya kung ano ang nangyari. And i-admit niya po duman na siya ang may kagibo kay ito sa buot. So, kailang siyempre i-ano ta po kasi i-determine ta pa po so mental health niya kung talagang ano ang ano niya kasi mayo man pong ibang direktang nakahiling. Sindalang po ang yaon duman although may admittance siya. Initially, ako po kato ang pangyayari. Entras tanto sa initial na investigasyon kan PNP, nagluluwas na an ina na sospek sa paggadan sa duwan niyang aki and matua 4 anyos asin an nguhod 4 na bulan pa sana. Ini an posibleng nagasapo kan pinagaapod na postpartum depression. Kinumpirmara ni Police Major Ramos na 4 na saksak an sinapo kana 4 na taon na aki gikan sa pananaksakan sa iyang ina asin suffocation man an kausa kan pagkakagadan kan 4 na bulan na aki na tinahuban nin ulunan an lalawgon asin na nguso kana nasambit na nga umboy. An suspect na ina uli kan na mental condition kani ini ang daima na makaulay nin tultul. Dagdag pa man ni Medyo Ramos nagadan na ang duwang aki kana mag-abot sinda sa lugar sa harong kana mga biktima. Uya si Major Roberto Ramos ang Chief of Police kan presentasyon Camarines Sur. Baka ining ina nagsuffer po ng postpartum depression kasi so akin niya nga bago lang po ning aki baka nagkaano-ano sa mga problema nila. Opo. Parehas pong gadan sa pong 4 months old tapos sa 4 years old. Itong 4 na taon po may tama po itong saksak. 4 na saksak. Ito po man sa 4 months old, mayo man po siyang physical na lugad, pero garo po by suffocation, di pa kagadan ka nga. Pwede po kasi 4 months old pa lang po dahil po by aron po kayo ito ang pwede po, aron kaya. Mayo po siyang physical na tama. Mayo po siyang physical na tama. And saro po nga ni siya sa igaano ta itong admission niya. Kaya lang siyempre igaano ta po. So mental health niya ta minsan po dahil man makaulay ng tultol siguro may trauma pa siya. Araw po kaya. Gada na po i-declared na po nag-coordinate man po kami sa health center. And sinda po baka mga may kaya i-declared po nila. Nakahigda man po. Pero sabi nga ni kan sa investigador ni garo nakahigda lang, garo nagtuturog-turogan. Pero habang nagkakandak kami ng investigation, si investigator mi, na-find out niya na bubuhay sa nagahango. Kaya nga ni po, immediately, igdara ni sa Si Major Robert Ramos, ang Chief of Police kanda presentasyon. Mientras tanto, 2 counts of parricide ang isasampa na kaso sa ina nga suspect na responsable subot sa paggadan sa iyang duwang aki. Ang suspect sa Gudunyan yaon naka-confined sa health center sa Banwaan na presentasyon Camarines Sur. Ulit ini mayo sa normal na kondisyon kan sa iyang pag-iisip asin kaipuan ko nang makumpine.
antis na darahon sa ipaturakan pulisya asin ilaog sa karsel. Uyan pahayag ni Major Roberto Ramos, Chief of Police kan presentasyon. Ayaon pa po sa health center ipo nga nito igaano ta po tamayo sa baka kay kuan niya pong ma-confine na o medical treatment kasi ako nga ning consistent ang simbag niya and maluya po ang pagmati baka dahil nakakaka dahil tuhog baka kaya dumanta po nga pero actually babantayan man po kang pagiribata. Iyo po ma-file po kaming kaso parricide po. 2 counts po. Opo. Iyan po ang kakaanang kaya. Artipayan kan mga pahayag ni Major Roberto Ramos, Chief of Police kan presentasyon na Kamara de Sur. Ang atugang iyan ang katiripunan kan mga barata alas 7. Sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis asin Chief Engineer Ariel Camarote. Matugang ako po si Junel Cuba, mabalus kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulubudan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.